Kabanata 3581. Sabi nga, walang paraan na mas sampal ni Harvey York si Clyde Osborne hanggang mamatay sa harap ng lahat. Nang walang pag-iisip ng dalawang beses, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kontrolin ang kanyang emosyon. Bakit ang hirap maging mabuting tao sa panahon ngayon? Kung hindi niya isasaalang-alang ang mga kahihinatnan ng sitwasyon at ang pangwakas na linya, sinampal na niya si Clyde hanggang sa mamatay noon. Agad na sumugod si Cynthia matapos isipin na kahit papaano ay nasugatan si Harvey sa loob. "Ayos ka lang ba, kuya?" Tanong niya na inalalayan si Harvey. Umiling si Harvey. "Okay lang ako." Pagkatapos, kalmado siyang naglakad pa harap habang nakatitig kay Clyde na may malamig na ekspresyon. "Tama na ang usapan, Clyde. Wala kang makukuha dito. Ngunit kailangan mong bigyan ako ng isang pahayag. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyari." Kawili-wili. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Clyde na matawa matapos makitang nagsalita si Harvey ng ganito kalaki. Nandito lang siya para subukan ang tubig. Gusto niyang mapaluhod si Harvey. Hindi siya pumunta dito para pumatay ng tao. Higit sa lahat, si Clyde ay nasa pinakamahina niyang estado ngayon. Bukod sa masampal ay wala nang magawa si Harvey. Kaya naman nakaramdam ng pagkasuklam si Clyde nang tumingin kay Harvey. Batay sa laban lamang, maaari niyang labanan ang tatlong Harvey ng sabay-sabay kung gusto niya. Akala niya ay nakatingin siya sa clown sa kanyang harapan, sinusubukang gumawa ng walang laman na pagbabanta. Ano ang susunod na mangyari? Napuno ng disgusto si Clyde. Naglakas loob ang langgam na hamanin ako. Ikaw ba ay lubos na may nakakalimutan? Mukhang ikaw ang nangunguna sa laban, pero malamang nasugatan ka sa loob, di ba? Niloloko mo lang ang sarili mo, nagpapanggap ka na okay ka lang. Halika, maglabas ka ng dugo sa bibig mo. Hindi naman nakakahiyang matalo laban sa akin. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi kita papatayin ngayon. Bihira para sa nakababatang henerasyon ang maglakas loob na sumalungat sa akin. Wala akong kalaban-laban kung papatayin kita ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang ganap na kapangyarihan ay isang malungkot na sumpa. Kailangan kitang samahan ng ilang araw para hindi ako mainip. Tama, may nakalimutan akong banggitin sa'yo. Bukod sa gamot na iniinom ko, nag-practice din ako ng Shaolin Golden Body. Sa madaling salita, ang pag-atake ng parehong antas ay walang epekto sa akin. Kung gusto mo akong saktan, kailangan mong maging kahit 2 antas na mas mataas. Sayang naman, sa iyong mga kakayahan, hindi mo ako magagawang saktan kahit na matapos ang 1 dekada. Kahit na magkaroon ka ng pagkakataon na saktan ako, papatayin kita bago ka man lang makapasok sa susunod na antas. Tapusin na natin ito sa ngayon. Kapag tapos na ako sa aking negosyo, hahanapin kita at isasama ko ang mga babae. Malamig na tumawa si Clyde at naglakad sa carpet pabalik sa kanyang sasakyan. Yung bastard na iyon, sinubukan ni Caden Ballmer at ng iba pa na humakbang matapos makita ang masungit na tingin ni Clyde, ngunit itinaas ni Harvey ang kanyang kamay, sinenyasan silang tumigil. Hindi dahil sa takot siya, napakaraming inosenteng tao sa paligid ng lugar na iyon. Makikisali ang iba kung magpapatuloy ang laban. Hindi matanggap ni Harvey ang katotohanan iyon. Marami ring bagay na kailangan niyang harapin sa mga oras na ito. Hindi ito magiging katumbas ng halaga. Mukhang kakailanganing ilipat ni Harvey ang kanyang schedule sa walang kabuluhang bagay na ito. Walang iniisip, naglakad si Harvey sa coffee table bago nagsali ng 1 tasa ng tsaa, tapos, sinulyapan niya si Caden. Magsisimula na tayong magnegosyo bukas. Habang naghihintay si Clyde Osborne para sa kanyang rematch laban kay Harvey York sa kanyang pick, si Jeff Bauer ay lihim na pinagmamasdan ang bawat galaw ni Harvey. Kinaumagahan, agad na pinatrabaho ni Harvey si Caden Ballmer pagkagising. Si Harvey ang nanguna sa kanyang pakikipaglaban kay Joseph Bauer, ngunit hindi ito sapat. Ang lahat ng mga palatandaang ito ay nagpapahiwatig na si Joseph ay hindi sumuko. Malinaw na pinaplano niya ang isang bagay na malaki sa likod ng mga eksena. Lahat ng nangyari kamakailan ay tila may kinalaman din dito.
Nagpasya si Harvey na basagin muna ang gulugod ni Joseph upang maiwasang sumali sina Joseph, Clyde at ang iba pa dahil sa desperasyon. Sa isang paraan, malalampasan niya ang dati niyang mga alalahanin. Sa kabilang banda, lilinuin niya ang sitwasyon sa pagitan ng pamilya Bauer at ng mga Longmen. Bago pa man nakakalabas ng matagal si Caden, nagising si Joseph sa mga yabag ng paa habang nagpapahinga sa kanyang bahay. Masama ito, young Master Bauer. Ito ay talagang masama. Si Ruby Murray ay ganap na natakot sa puntong ito. Kumalma ka. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na dapat tayong manatiling kalmado para makamit ang mga magagandang bagay? Matapos malaman na nagkaroon ng conflict si Harvey kay Clyde, natural na parang mas kalmado siya. Magagawa niyang takasan ang sitwasyong kinalalagyan niya hanggat kaya niyang manatili hanggang sa katapusan ng buwan kung kailan niya maibabalik ang kanyang kapital. Tungkol naman sa bagong distrito ng Floatwell, kahit na ginawang sementeryo ni Harvey ang buong lugar, na may sapat na pondo, naniniwala si Joseph na magagawa niyang gawing sikat muli ang lugar pagkatapos ng ilang taon. Nakakatakot, young Master Bauer. Huminga ng malalim si Ruby para manahimik, ngunit halata pa rin ang pag-aalala niyang ekspresyon. Ang 30 Budokan sa ilalim ng alyansa ng negosyo ng Floatwell ay nasa problema. Libu-libong mga estudyante na natanggap namin sa mataas na halaga ang lahat ay nahimite sa pagsasanay sa umaga. Maraming napangiwi nang lumabas ang puting bula sa kanilang mga bibig. Lahat ng pamilya ng mga estudyante ay tumawag ng pulis. Ang ilan sa kanila ay nagpakita pa at kinuha ang Budokan. May sinunog pa ang isa sa kanila. Mayroon kaming nakikitang mga security guard, ngunit napakaraming tao ang nagdudulot ng kaguluhan. Lahat ng ating Budokan ay hindi gumagana ng maayos sa ngayon. Ang isang bahagi ng karamihan ay nagpunta pa sa mga shopping mall at mga gusaling opisina sa ating pangalan. Kung hindi natin ito haharapin ngayon, lahat ng pinaghirapan natin itong mga nakaraang taon ay magiging wala. Galit na pinunasan ni Ruby ang pawis sa kanyang mukha pagkatapos ipaliwanag ang lahat ng sabay-sabay. Hindi siya isang negosyante, ngunit alam niya kung gaano kahirap ang sitwasyon. Si Joseph ay nalilito na sa bagong distrito ng Floatwell. Halos mapatalon siya nang marinig niya ang mga salitang iyon. Ano? Galit na tumayo si Joseph. Hindi na siya mapakali. Paano ito nangyari? Ang Floatwell ay isang espesyal na lugar. Ang buong lungsod ay napuno ng Budokan dahil lahat ng tao dito ay mahilig sa martial arts. Ang pagbubukas ng Budokan ay syempre ang pinakamahusay na paraan upang magnegosyo dito. Masasabing lahat ng ibang pamilya maliban sa pamilya Torres ay sangkot sa linyang ito ng negosyo. Ang alyansa ng negosyo ng Floatwell ay lumikha pa ng isang Budokan chain at nag-imbito ng ilang batang babaeng martial arts celebrity na maging mukha ng negosyo. Sa libu-libong estudyante sa ilalim ng kanilang sinturon, ang pera ay dumadaloy sa bulsa ng alyansa bawat taon. At para patuloy na dumarating ang mga estudyante, isinulat ni Joseph ang ilang madaling ituro ng martial arts sa isang manual sa pagtuturo upang ang lahat ay magkaroon ng magagandang bagay na masasabi tungkol sa mga Budokan. Masasabing kalahati ng yaman ni Joseph sa nakalipas na 6 na taon ay dahil sa negosyong ito. Ang Budokan chain ay ang pinakadakilang trump card ni Joseph Bauer. Ayon sa kanyang kalkulasyon, taon-taon siyang aabotan ng pera hanggat bukas pa ang Budokan. Ito ang dahilan kung bakit nagawa niyang manatiling cool pagkatapos magduso ng napakalaking pagkawala sa bagong distrito ng Floatwell. Hanggat nasa paligid ang mga taga-Floatwell at lahat ay mahilig sa martial arts, mananatili pa rin ang grupo ng Budokan. Maaari pa ring manatili si Joseph sa kanyang tuktok. Sa madaling salita, mananatili ang negosyo sa buong buhay nito. Ngunit hindi niya inaasahan na ang bawat Budokan chain ay magkakagulo sa oras na iyon. Paano nawala ng malay ang lahat ng estudyante sa loob ng Budokan? Alam na alam ni Joseph na hindi mura ang sweldo. Ang mga taong dumating upang magsanay sa Budokan ay hindi mga ordinaryong tao. Ang lahat ay mula sa hindi bababa sa isang middle class na pamilya. Ang mga taong iyon ay hindi isang banta lamang, ngunit nakakatakot kung libo-libong tao ang magkakasama.
Hindi lang siya, maging ang buong pamilya Bauer ay mai-stress dahil dito. Huminga ng malalim si Joseph. Anong nangyari? Bakit ito nangyayari ng maagang maaga? Walang tumawag ng pulis kapag may nanggugulo. Hindi natin sila hahayaang gawin ang gusto nila. Para kay Joseph, ang Budokan ang kanyang puno ng pera. Siya ay magdurusa ng napakalaking kawalan kung sisirain ng mga tao ang Budokan o mawawalan ng interes ang mga tao dito. Mawawalan siya ng anumang pagkakataong mabuhay. Kumikilos na ang mga pulis. Nakatanggap din ng mga mensahe ang pamilya Bauer at Longman. Pero napakabagal nila. Hindi rin sila nakakakuha ng maraming tao na tumulong. Wala silang magagawa laban sa nagngangalit na pulutong. Malungkot na ekspresyon ang ipinakita ni Ruby. Hindi rin natin magagawa ang gusto natin. Nagpa siya ang ilang bastos na tawagan ang mga reporter. Kung gagawin natin ang isang bagay sa karamihan, ang ating reputasyon ay babagsak kung ang mga bagay-bagay ay lumala. Ang pinakamahusay na paraan ay hilingin sa pulisya na imbestigahan ang buong sitwasyon. Upang maging partikular, ang mga estudyante ay ganap na maayos ngayong umaga, ngunit lahat sila ay nahimatay kaagad habang nagsasanay. Masama man ang almusal, o ang manual sa pagtuturo ay nagdulot sa atin ng problema. Kung hindi yun ang kaso, hindi ito mangyayari. Muli, pinunasan ni Ruby ang pawis sa kanyang ulo. Young Master Bauer, madali itong ayusin kung ito ay pagkain lamang. Ngunit natatakot ako na baka may makaalam tungkol sa mga sikreto mula sa ating manual sa pagtuturo. Pag nalaman ito ng media, matatapos na ang Budokan chain. Matatapos na ang alyansa ng negosyo ng Flutewell. Kung masira ang kanilang reputasyon, ang Budokan chain ay magsasarado magpakailanman. Kung tutuusin, maraming mga Budokan sa paligid ng Flutewell. Ang pagkawala ng Budokan chain ay hindi mahalaga sa sinuman maliban sa alyansa. Sa tingin mo hindi ko alam yun. Malaking problema ang ating manual sa pagtuturo, ngunit hindi ito mapapansin ng mga ordinaryong tao, sabi ni Joseph na may nakakatakot na tingin. Noong una niyang ginawa ang manual sa pagtuturo, hiniling niya sa ilang eksperto na maglagay ng martial arts na madaling mamaster. Sa madaling salita, ang sinumang sinanay sa Budokan chain ay makakalaban na parang isang tunay na dalubhasa sa loob lamang ng maikling panahon. Walang alinlangan na ito ang dahilan kung bakit umaalingaw-ngaw ang pangalang Budokan sa buong lungsod at ang dahilan kung bakit ito ay isang negosyong napakalaki. Ngunit ang problema ay wala pang shortcut tungkol sa martial arts. Ang isang bagay na tulad nito ay tiyak na magdulot ng kaguluhan sa madaling panahon. Iyon ay sinabi, tinatansya ni Joseph Bauer na ito ay hindi bababa sa ilang dekada bago mangyari ang isang bagay na tulad nito. Nang mangyari iyon, wala talagang kinalaman sa kanya ang mga bumubula at baldado na mga estudyante. Tutal may pera na siya. Ngunit kung ang isang bagay na kasing kilabot na gaya nito ay mangyayari muna, magkakaroon ng kakilakilabot na kahihinatnan. Ang kanyang reputasyon ay hindi lamang ang bagay na dapat alalahanin. Kung ang gobyerno at ang Martial Arts Alliance ay nasangkot at naghukay ng mga lihim mula sa manual ng pagtuturo, siya ay magtatapos. Nang walang pag-iisip, ang kalmado at buo na si Joseph ay umiling bago nagpakita ng seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Tawagan mo ako ng pulis. Hindi. Ito ay walang silbi. Tawagan si Elderly sa espesyal na telepono. Gusto ni Joseph na harapin ang sitwasyong ito ng mabilis hanggat maaari, ngunit huli pa rin siya. Ang bawat pangunahing media outlet ay nagbubulungan na tungkol sa insidente. Ang Budokan chain ay nasa malaking problema. Lahat ng mga estudyante ng kasalukuyang semestre ay walang malay. May pagkakataong hindi sila mabubuhay ng matagal. Ang buong Timog Kanlurang rehiyon ay nagkagulo nang marinig ang gayong balita. Pagkatapos ng lahat, nakuha lang ni Joseph ang balita dahil ang bagong distrito ng Flutewell. Walang nag-iisip na may darating panggulo sa kanya. Buhay ng mga tao ang nakataya dito. Ang pinakamasamang kasalanan ng isang Budokan ay ang pagkakapilay o sanhi ng pagkamatay ng isa sa mga estudyante nito. Kung tutusin, malaki ang ginagastos ng mga tao para lang magsanay sa mga lugar na iyon. Kahit na wala silang matutunan na may halaga,
mapapalakas man lang nila ang kanilang mga katawan, di ba? Ang layunin niyan ay syempre magdagdag pa ng ilang taon sa kanilang buhay. Sabi nga, ang pagkamatay para sa layuning iyon ay isang bagay na hindi matatanggap ng sinuman. Hindi nagtagal, maraming pamilya ang nag-upload ng mga clip sa kanilang circle of friends, na tahasang iniinsulto ang Budokan Business Alliance ng Floatwell. May sinisipa ang manual ng guro sa pagiging problemado matapos marinig ang balita tungkol dito sa isang lugar. Ang lahat ay nag-uusap tungkol dito sa sandaling lumabas ang balita. Sa loob lamang ng kalahating oras, kumilos ang Floatwell Government, Police, Sports Department, Longmen, at buong Martial Arts Alliance. Upang maiwasang lumaki pa, isinara ng tropa ang lahat ng tanikala ng Budokan sa lalong madaling panahon. Upang protektahan ang pangalan ng alyansa ng negosyo ng Floatwell, ang bawat negosyo sa ilalim ng kanilang pangalan ay pansamantalang sinarado. Libu-libong manggagawa ang walang magawa dahil dito. Sa madaling salita, ang alyansa ng negosyo ng Floatwell ay dumanas ng hindi maisip na pagkalugi noong araw na iyon. Si Joseph, na karaniwang kalmado at tahimik, ay galit na halos mag-ubos siya ng dugo. Nakaupo si Harvey sa loob ng Marshall Hall, pinapanood ang mga trabahador na nire-renovate ang lugar mula sa malayo habang humihigop ng kanyang tsaa. At sa tabi niya ay ang ikalimang may bahay ni Jeff Bauer, si Eleanor Stanton mismo. Paminsan-minsan ay nilalabas niya ang kanyang cellphone at nag-i-scroll sa balita na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Tinawagan siya ni Harvey, sinabihan siya at si Jeff na magtrabaho kasama niya kinabukasan. Hindi alam ni Eleanor ang plano ni Harvey. Ang alam niya lang ay binabalak niyang kalabanan si Joseph. Medyo naiinis siya noong una. Kung tutusin, akala ni Jeff ay nagpepeke lang si Harvey dahil wala siyang nagawa nitong mga nakaraang araw. Ngunit walang nag-isip na halos mawala lang. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3585. Matapos ihipan ng bahagya ang kanyang tsaa, mahinahong sabi ni Harvey York. Ayon sa aking impormasyon, ang parehong insidente sa pagsira ng mga tao sa aking lugar at ang pagbangga ng sasakyan, maging ang pagganap ni Clyde Osborne ay tila nakatali kay Joseph Bauer. Ang young master ng iyong pamilya ay naglalaro ng mga palihim na trick tulad nito mula pa noong siya ay naging dehado. Boring na tao, pero dahil gusto niyang maglaro ng madumi. Willing din akong makipaglaro, tumawa siya. Sa pag-uusap, paano nalaman ni young Master Bauer na may problema ang grupo ni Joseph sa Budokan sa kanilang manual na pagtuturo? Alam niya na ang mga mag-aaral ay magiging ganoon kung walang sapat na paggamit ng protina. Ang ginawa ko lang ay palitan ang kanilang homemade breakfast. Hindi ko akalain na makakagawa tayo ng ganito kalaking pinsala. Bago pa mamuno si Joseph, siya ay nasasakupan ni young Master Bauer. Malamig na sagot ni Eleanor Stanton. Kilala siya ni young Master Bauer tulad ng likod ng kanyang palad. Hindi niya lang ito hinawakan noon dahil gusto niyang makita kung ano ang kanyang naging laban kay Harold Bauer. Ngumiti siya. Sayang, kinagat ulit siya ng alipors ni young Master Bauer. Walang balak si Joseph na labanan si Harold pagkagising niya. Sinadya niyang manatiling neutral para magawa niya ang mga bagay sa isang pagkapatas. Ginamit pa niya ang alyansa sa negosyo ng Floatwell upang maakit ang maraming tao sa kanyang panig. Mahihirapan si young Master Bauer na hawakan ito kahit na gusto niya. Tapos, umupo ng tuwid si Harvey. Sa madaling salita, natupad ko ang pinakahihintay na hiling ni young Master Bauer. Iniisip ko kung paano niya ako pasasalamatan mamaya. Halo-halong emosyon ang ipinakita ni Eleanor sa kanyang mukha bago siya nagpakawala ng buntong hininga. Sinabi ni young Master Bauer na mananatili siyang kaibigan sa iyo magpakailanman. Iimbitahan kanya sa isang salo-salo kasama ang pamilya Bauer kapag ang kanyang braso ay ganap na gumaling. Dapat mong malaman na walang maraming tao na may ganoong pribilehiyo. Salo-salo kasama ang pamilya Bauer. Ngumiti siya. Nalulugod ako. Tumango si Eleanor bago iniba ang usapan.
Paano ang mga walang malay na estudyante? Kung hahayaan nating mamatay silang lahat, hindi na makakatagal si Joseph sa buong araw. Bakit hindi natin tapusin ang kanilang paghihirap ngayon? Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata bago siya tumingin ng curious kay Eleanor. Sinabi sa akin ni Mandy Zimmer na papatayin mo ang sinumang dignitaryo sa industriya ng entertainment na sinubukang matulog kasama ang iyong asawa at huhukayin ang kanilang mga ninuno para lamang masunog sila sa lupa. Noong una ay hindi ako naniniwala, ngunit ngayon ay nagsisimula na akong maniwala. Ang sabi, gumagawa ako ng mga bagay na walang pagsisisi. Hindi ako kasing lupit o tanga gaya mo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Eleanor. Anong ibig mong sabihin? Tumayo si Harvey at nakangiting tinapik si Eleanor sa balikat. Kung gagawin ko talaga iyon, magagawa kong harapin si Joseph minsan at para sa lahat. Ngunit magkakaroon ka ng kontrol sa akin bilang kapalit. Kapag nangyari iyon, magkakaroon ng pagkakataon ng iyong young master na mabuhay muli. Tanga lang ang gagawa ng ganoon, tama. Muling nag-iba ang ekspresyon si Eleanor bago pilit na ngumiti. Nagbibiro ka siguro, Mr. York. Hinding-hindi kami gagawa ni Young Master Bauer ng ganoon. Ngumiti si Harvey. Wala itong kinalaman sa akin. Gayunpaman, hindi ako pumapatay ng mga inosenteng tao. Hindi lang yan, plano ko ring ayusin ang mga taong ito para makapag-train ulit sila at hindi mapilayan pagkatapos ng 1 o 2 dekada. Madali ang pumatay, ngunit mahirap mag-ipon ng mag-aaral. Dahil doon, pinili kong gawin iyon. Ito ang dahilan kung bakit tayo magkaiba. Habang lumalaki ang insidente sa Budokan chain, ang mga mag-aaral na nagtapos sa kanila ay nahuhulog din sa koma, dahil hindi nila mabibili ang mga suplemento na ibinigay ng alyansa ng negosyo ng Flutewell. Ang mga taong ito ay ipinadala lahat sa ospital. Wala sa kanilang dalawa ang magising kahit na lumipas ang mahabang panahon. Lahat ng tao sa bayan ay nagpakita na ng kanilang mga pagdududa. Ang sitwasyong ito ay naglagay ng matinding presyon sa alyansa ng negosyo ng Flutewell. Ang solusyon ay hindi kasing simple ng pagpapahinto sa kanilang negosyo. Iniimbestigahan na ngayon ng pulisya at ng Martial Arts Alliance ang bawat instructor at manggagawa mula sa kaugnay na Budokan. Napakaraming tao na ang nasangkot sa sitwasyon. Kahit na gusto ng gobyerno na itago ang bagay na ito sa publiko, walang gaanong magagawa. Bukod dito, ang gobyerno ay walang intensyon na gawin ang isang bagay sa unang lugar. Sa madaling salita, mas mahirap ang paghihirap ni Joseph kaysa noon. Kung magpapatuloy ito, ang alyansa sa negosyo ng Flutewell ay malamang na bumagsak sa lalong madaling panahon o huli, lalo na kapag malaki ang nawala sa kanila mula sa insidente sa bagong distrito ng Flutewell. Samantala, ang kay Harvey Marshall Hall ay ganap na na-renovate sa pinakamaikling posibleng panahon. Maagang umalis si Lane sa ospital at bumalik kasama ang iba pang instructor. Sa pamamagitan ng iba't ibang mapagkukunan, inihayag ni Harvey na ang mga estudyante mula sa alyansa ng Budokan ay nakoma dahil sa mga manual sa pagtuturo na ibinigay doon. Ang kanilang mga katawan ay ganap na nasugatan dahil sa hindi tamang pagsasanay. Kahit na walang halatang pinsala, ang mga mag-aaral ay magkakaroon pa rin ng malaking problema sa susunod na mga dekada kung ang kanilang mga katawan ay wala sa mataas na kondisyon. Mananatili silang comatose magpakailanman, o paralisado sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Pagkatapos noon, sinabi ni Harvey sa lahat na kakayanin ng Marshall Hall ang problemang ito. Gayunpaman, kinailangan nilang magbayad ng $14,000 para magamot. Puno ng kaba nang dumating sa Marshall Hall ang mga mayayamang pamilya nang hindi na mapagaling ng ospital ang kanilang mga anak. Nagsuot sila ng mabangis na ekspresyon, puno ng hindi paniniwala sa mga salita ni Harvey. Sinabi nila na susunugan nila ang Marshall Hall at hindi magbabayad kung ang kanilang mga anak ay mawalan ng malay pagkatapos ng paggamot. Ngunit natagpuan nila ang sorpresa sa kanilang buhay. Ilang beses lang tinapik ni Harvey ang katawan ng estudyante at nag-pressure sa ilang mga punto. Pagkatapos noon, nagising na sila. Matapos umubo ng isang subo ng dugong itim, talagang bumalik sila sa normal, na parang walang nangyari.
Sinabihan ni Harvey ang mga estudyante na huwag nang gumamit ng anumang itinuro sa kanila sa alyansa ng Budokan. Kung hindi, kahit ang Diyos ay hindi na makapagliligtas sa kanila. Ang mga estudyante ay hindi naniniwala kay Harvey noong una, ngunit pagkatapos makumpirma na sila ay ganap na gumaling sa lugar. Sila at ang kanilang mga pamilya ay napuno ng kagalakan. Maya-maya, kumalat ang balita. Bago lumipas ang isang araw, 12-dosenang pamilya ng mga biktima ang sumugod kay Harvey. Casual na nailigtas ni Harvey ang lahat ng mga apektadong estudyante, ganap na nakakagulat sa mga pamilya, mga bystanders, at ang media. Biglang, ang mataas na gastos ay hindi na isang issue. Kaagad, ang mga estudyante at kanilang mga pamilya ay bumaha sa Marshall Hall na parang isang malakas na alon. Pinaghandaan na ni Harvey ang sitwasyong ito. Desidido siyang singilin ang mga estudyante ng $14,000, ayaw niyang magpanggap na maganda ito. Kung walang pera ang mga pamilyang magsasaka, hihilingin niya sa kanila na humingi ng pera sa alyansa sa negosyo ng Flutewell. Kasabay nito ay itinuro niya kay Lane at sa iba pang instructor ang mga pakulo niya para iligtas ang mga estudyante. Sa kanyang pamumuno, ganap na bumalik sa normal ang mga estudyante matapos umubo ng dugo. Ang ilan sa media ay hindi naniniwala na mayroong isang tao na may kapangyarihang pagalingin ang mga estudyante. At kaya, kinaladkad nila ang mga estudyante upang suriin ang kanilang mga katawan, at nauwi sa pagkagulat. Ang mga mag-aaral na tila namatay ay dapat na nagkaroon ng karaniwang pagbabago ng katawan. Ang mga reporter ay lubos na nataranta. Hindi nagtagal, umalangaw sa buong Flutewell ang pangalan ng Marshall Hall at ni Harvey. Matapos ang isang serye ng mga kaganapan, napagtanto ng maraming tao na ang Marshall Hall ay marahil ang pinakamahusay na Budokan sa Flutewell. Kung hindi dahil sa limitasyon sa pagpaparehistro at mga bayarin ni Harvey, ang mga pintuan ng Marshall Hall ay patuloy na dadagsain. Iyon ay sinabi, ang mga bayad sa matrikula ng mga mag-aaral sa kay Harvey sa susunod na semestre ay tumalon ng 10 beses kaagad. Mayroong kahit na mga broker na sumusubok na kumuha ng mga lugar para sa pagpaparehistro. Hindi pinansin ni Harvey ang gayong mga bagay na walang kabuluhan, dahil alam niyang normal ito, at lahat ng mga bagay na may kinalaman sa pagpaparehistro ay ipinaubaya na lang kay Lane. Sa isang banda, may aasikasuhin siya. Sa kabilang banda, pagsubok din ito para sa kanya. Habang ang mga pangalan ni Harvey at ng Marshall Hall ay kumalat sa buong Flutewell. Nag-init ang galit ni Joseph matapos makita ang balita sa pahina ng pamilya Bauer. Yung bastard, ang maldito na iyon. I wonder kung sino yun. Siya naman pala. Ang mahinahong kilos ni Joseph ay itinapon sa bintana, at agad niyang inihagis ang plorera sa mesa sa lupa, hingal na hingal. Pinilit ko si Clyde na labanan si Harvey, at nag-isip ng mas maraming paraan para siraan siya ng palihim. Ngunit hindi niya dapat gawin ang isang bagay na tulad nito. Siya ay isang mabuting tao. May credit siya para dyan. Paano niya nagagawa ang bagay na ito? Halos winasak ni Harvey ang lahat ng paninindigan ni Joseph sa nakalipas na 6 na taon sa pamamagitan lamang ng kaunting panlilinlang. Ito ay talagang mapangahas. Gustong-gusto ni Joseph na pumunta sa Marshall Hall para matalo niya si Harvey nang walang dahilan. Baliw talaga ang bastard na iyon. Kahit nagpapanik si Joseph, alam niyang siya ang naging sentro ng atensyon. Kahit na ang pamilya Bauer ay kailangang mapanatilihing mababa ang profile, pabayaan siya. Kung may mangyari sa kanya, papalibutan siya ng pamilya ng estudyante. Maliit na bagay ang paghingi ng kanilang pera sa pamilya, ngunit hindi siya makakahingi ng kabayaran kahit na siya ay bugbugin hanggang mamatay. Walang magawa si Joseph kundi lunukan ang kanyang galit at itigil ang pakikipaglaban kay Harvey sa ngayon. Matapos huminga ng malalim, mahinahon niyang hinintay ang resulta ng joint investigation. Young Master Bauer, lumabas na ang resulta. Sumugod si Ruby na may nakakatakot na tingin. Ayon sa mga resulta, ang mga estudyante ay malnourished, at nahimatay dahil sa pagkawala ng dugo. Ang ilang mga tao ay nag-isip na ang manual sa pagtuturo ay maaaring ang problema. Kung nahanap nila iyon,
Naningkit ang mga mata ni Ruby sa gulat. Hindi ko ba sinabi sa mga bastos na yan? Ang mga pagkain ng estudyante ay may mga nutritional supplement sa kanila. Kailangan din nilang inumin ang mga supplement na binibenta namin pagkatapos ng graduation. Magagawa nating kumita ng walang katapusan sa ganoong paraan. Magiging ligtas din sila. Bakit ito nangyayari? Ang mga mata ni Joseph ay malamig na parang yelo, ang kanyang manual sa pagtuturo at mga suplemento ay magkasabay. Bukod sa pagpapalakas ng mga mag-aaral, maaari rin niyang scoop ang kanilang pera. Bakit kailangang mangyari ang ganito sa halos perpektong plano niya? May nangyari ba sa supplements natin? Hindi. Imposible. Ito ang lifeline natin. Ang ating linya ng pagpupulong ay napakahigpit. Hindi muna tayo gagawa ng malilim. Pinili pa nga mga tao ni Harvey na iyon ang tamang oras para iligtas ang mga estudyante. Walang paraan na magsasanay ulit sila sa atin. Ito ay malinaw na isang pag-atake. Kumunot ang noo ni Ruby. Nangyari ang lahat dahil nawalan ng malay ang mga estudyante. Ngunit walang paraan na magiging problema ang almusal. Nagdaragdag din kami ng mga nakakahumaling na gamot sa pagkain. Masama ang loob ng mga estudyante kung hindi nila kakainin ang pagkain natin. Ang mga pandagdag din. Kung gayon, ano ang problema? Nagbago ang ekspresyon ni Joseph. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Naiintindihan ko na ngayon. Hindi ito dahil sa ating produkto. Si Harvey ay malamang na nagbago ng kanyang mga pamilihan pagkatapos bumili ng ating mga tao. Ang mga estudyante ay hindi kumain ng kanilang almusal, at hindi rin sila uminom ng mga pandagdag na inihanda natin para sa kanila. After such high-intensity training, siguradong mahihimatay sila. Ganito lang, ginagawa niyang parang ito ang problema natin. Saan nalaman ng bastos na ito na may problema sa manual ng pagtuturo? Paano ang mga pagkain at pandagdag? Ang simpleng hakbang ni Harvey ay sapat na para barilin si Joseph sa binti. At walang maipaliwanag si Joseph sa publiko. Nagsisigawan na ang mga tao tungkol dito, at kung sinubukan niyang ipaliwanag ang sitwasyon, sinabi na ang mga estudyante ay nahimatay lamang dahil hindi sila kumain ng almusal o mga suplemento mula sa Budokan. Siguradong bubugbugin siya hanggang sa mamatay na parang daga sa lansangan ng galit na mga tao. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang mga pabrika at shopping mall sa pangalan natin ay sarado na lahat. Hindi na tayo makakapagbenta ng mga suplemento ngayon. Bulalas ni Ruby. Ang mga mag-aaral na nakatapos na ay hindi na makakabili ng higit pa, na mas maraming biktima sana. Mas may malaking problema pa tayo kapag nangyari iyon. At saka, ang bastos na si Harvey ay isang guro na ngayon. Tataas ang reputasyon niya sa Budokan sa tuwing may naililigtas siya. Mawawala ng kredibilidad ang ating Budokan. Nakakatakot ang mukha ni Ruby. Pakiramdam niya ay walang magawa. Siya ay nakaranas sa labanan, ngunit ang ganitong uri ng pamamaraan ay nakakapagod para sa kanya. Dahil dito, wala siyang ideya kung ano ang susunod na plano ni Harvey. Ang ekspresyon ni Joseph ay patuloy na nagbabago. Sa wakas, malamig siyang napabulalas, hindi. Hindi natin ito hahayaang magpatuloy. Mananatili tayong passive kung magpapatuloy ito. Sabihin sa sports department na gumawa ng isang bagay tungkol dito. Walang paraan na magiging perpekto ang Budokan ni Harvey. May malaking nangyayari, young Master Bauer. Nung tatawag pa lang si Ruby, sumugod na si Ozzy na excited ang mukha. Tingnan mo, tingnan ang balita. May gustong pumatay kay Harvey. Natigilan si Joseph. Pagkatapos, tumingin siya sa TV. Kinuha ni Ruby ang remote at nagpalit ng channel. Hindi nagtagal ay nagdilim ang mukha ni Joseph. Dumating ang daan-daang lalaking nakamaskara. Lahat sila ay may dalang kutsilyo, bakal na tubo, at kahoy na patpat, at mabangis na itinaboy ang mga estudyante at ang kanilang mga pamilya. Sinabi pa nila na susunugan nila ang Marshall Hall. Higit sa lahat, lahat sila ay nakasuot ng mga damit na kabilang sa Floatwell Business Alliance. May mga mapagmataas na ekspresyon sa kanilang mga mukha nang ipahayag nila na si Joseph ang kanilang Panginoon, at siya ang tunay na Panginoon ng pamilya Bauer.
May sumipa pa nga at dumurog ng mga bagay sa paligid nila kahit saan. Nawasak na naman ang bagong ayos na pinto. Sabi nga, hindi lang nila nagawang ibagsak ang Marshall Hall, talagang nagudyok sila ng galit sa puso ng mga tao. Ito ay nakakabaliw, lubos silang lumalabag sa batas. Walang halaga sa kanila ang buhay ng mga estudyante. Nang umubo ng dugo ang maganda ngunit nakakaawa na si Lane matapos sinipa sa lupa, hindi na napigilan ng mga pamilya ng estudyante ang kanilang galit. Sinimulan nilang bugbugin ang lalaking nakamaskara gamit ang mga bagay sa harap nila, at itinaboy ang lalaki. Maraming tao ang nangakong hindi na muling bibili ng kahit ano mula sa alyansa ng negosyo ng Floatwell. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga tao ay ganap na laban sa alyansa ng negosyo ng Floatwell. Bastos, si Joseph ay talagang nagalit, at agad niyang sinampal si Ozzy sa lupa bago sumigaw sa galit. Tinatawag mo itong isang magandang bagay. Magsalita ka. Sino ang nagpadala sa kanila? Bakit ka nagpadala ng mga tao para gumawa ng ganito? Nasisiraan ka na ba ng bait? Kahit ako ay hindi maglalakas loob na gawin ito. Hindi mo ba alam na kailangan mo munang mag-report? Nagkatinginan ang lahat ng walang sinasabi. Isang mapait na ekspresyon ang ipinakita ni Joseph. Wala ba sa inyo ang nakakaintindi na tayo ang sentro ng atensyon ngayon? Bukod sa pagpapatunay na nababagabag tayo, pipilitin mo ang lahat ng nasa Floatwell na tumalikod sa akin. Magsalita ka. Sinong gumawa nito? Hindi kita papatayin kung hindi ka magsalita ngayon. Pag nalaman ko sa sarili ko, bubugbugin kita hanggang mamatay. Pinalipad ni Joseph ang kanyang coffee table sa isang sipa na nagngangalit sa galit. Napakatahimik noon, at walang nang ahas na magsalita. Talagang hindi kami iyan, young Master Bauer. Bulalas ni Ruby na may nakakatakot na tingin. Oo, young Master Bauer. Hindi kami mga tanga. Hindi kami gagawa ng ganito ngayon. Tama, hindi kami. Kung hindi isa sa inyo at hindi ako, ginawa ba ni Harvey ang lahat ng ito? Baliw ba siya? Pagkatapos, natigilan si Joseph bago na pagtanto ang isang bagay. Nagpapalabas ba siya ng palabas? Yung bastard na iyon. Nagtagilid si Joseph. Pagkatapos ay pinunit niya ang painting na may nakasulat na "Calm down." Ikaw na masama, bastard ka. Papatayin kita. Kabanata 3590. Tiyak na alam ni Sir York kung paano pahirapan ang puso ng isang tao. Kinabukasan, pagkatapos na sumabog sa galit si Joseph sa pangyayari, si Jeff ay nakapikit sa TV sa dingding habang ang kanyang braso ay nakabalot sa mga benda. Ang masinsinang masahe sa kanyang mga paa ay walang iba kundi ang ikalimang ginang na si Eleanor. Nakasuot siya ng tradisyonal na damit, ngunit bahagyang lumilitaw ang kanyang mga kurba dahil sa magaan na seda sa kanyang dibdib at baywang. Ang ilang mga doktor ay hindi maiwasang tumingin sa paligid, ngunit mabilis silang natakot kay Jeff. Ito ay dapat na ginawa ni Harvey. Binigyan siya ni Eleanor ng isang magandang ngiti. Dahil sa ating alyansa kay Harvey, ang alyansa sa negosyo ni Joseph at Floatwell ay nasa puso nito. Sa katalinuhan ni Joseph, alam niyang kailangan niyang mag-ingat sa mga bagay-bagay. Mamamatay siya kung balak pa rin niyang labanan si Harvey. Sabi, inamin ng mga inaresto na sila ay mula sa alyansa ng negosyo ng Floatwell pagkatapos ng interogasyon. Anong paraan para sirain ang reputasyon ng isang tao? Kung ang mga taong ito ay inamin noong una na sila ay mga tauhan ni Joseph, maaaring pagdudahan sila ng mga pulis. Ngunit ang mga pag-amin pagkatapos ng interogasyon ay ginagawang mas kapanipaniwala ang kanilang mga salita. Hindi ko akalain na magiging ganito kagaling si Harvey sa paglalaro ng ganito. Napabuntong hininga si Eleanor. I really hope Harvey will be our ally for as long as possible. Pinapaypayan ng galit ni Joseph ang apoy sa likod ni Clyde ng ganyan. Kaya naman nagpasya si Harvey na bilasan. Gumapang ang mga labi ni Eleanor sa isang kaakit-akit na ngiti. Itinago niya ang tseke ni Harvey sa isang ligtas na lugar, kaya naramdaman niyang kailangan niyang magsabi ng magagandang bagay tungkol sa kanya. Bukod sa pera, hindi alam ni Eleanor kung gaano siya natatakot kay Harvey. Ang walang hiyang lalaki.
Ang ikapitong ginang na laging lumalaban kay Eleanor para sa pag-ibig ni Jeff, si Audrey Lopez, ay nagpout sa kanyang magandang maliit na bibig. Dapat niyang sundin ang mga patakaran ng Floatwell. Nagrereklamo siya habang pinapakain si Jeff ng isang piraso ng hiniwang mansanas. Lakas ang lahat, patayin mo lang ang taong hindi mo gusto. Ganyan dapat ang lalaki. Talagang ipinapahiya ni Harvey ang lahat ng mga lalaki para sa paggawa ng isang bagay na tulad nito. Nagbago ang mga patakaran ng Floatwell dahil sa kanya. Hindi mabuti ang mga ganyang tao. Kahit nalampasan ito ni Joseph, kahit na lumampas si Joseph para lang harapin siya. Hindi siya dapat gumawa ng ganito. Laging may bottom line. Kahit ano pa, kakampi siya ni Young Master Bauer. Hindi siya maaaring magkaroon ng parehong mga pamantayan tulad ng kasuklam-suklam na bastard na si Joseph. Ang yabang na tanga, mukhang nanalo siya, pero pinahiya kanya sa proseso, Young Master Bauer.